ang katotohanan, there is a time to be born. Naipanganak po tayo pare-pareho dito sa lupa. And then pangalawa, there is a time to die. Tayo po na nandito, buhay tayo. Pero ngayon si Brother Noel Umali, naipanganak siya, at ngayon naman po, nandoon po siya sa kalagitnaan, there is a time to die. And then immediately, nung siya po'y namatay, hinarap na po niya yung judgment. There is a time to be judged. Hinarap na po niya yung judgment. Well, paano po to? According to the scripture, kaya sinasabi ko po, according to the scripture, because the scripture is the word of God, the Bible. Ang paniniwala po natin ay dapat po sa Biblia lang. Hindi kung ano man po mga libro, kundi sa Biblia. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, kapag ang isang tao po ay mayroon siyang tamang relasyon kay Kristo, at siya po ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan, pag siya po'y namatay, siya po ay haharapin na po niya yung paghukom kung siya po ay sa langit o sa impyerno. So yung kanyang katawan ay ilalagay po sa kabaong. Look at Brother Noel Umali. Ang sabi ko po sa inyo kanina, nung siya po'y nandoon po sa JBL at ibinalik sa kanilang bahay, siya po'y nagsisi ng kanyang kasalanan. So nagkaroon po siya ngayon ng panunumbalik sa Diyos. Nagkaroon siya muli ng tamang relasyon sa Diyos. At siya po ay namatay. Nung siya po'y namatay, immediately yung kanyang kaluluwa ay humarap sa paghukom, pumunta na po siya doon sa langit. He is now saved. Siya po ay ligtas na. At ang kanyang katawan ay nandito sa kabaong. At pagkatapos niyan ay ikikremate. Right? Kikremate po siya. Now, nandoon po siya sa heaven, awaiting for the resurrection of the body. Lahat po ng mga namatay mula sa panahon po ni Adan, hanggang sa kapanahunan po natin, hanggang sa panahon na darating po ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga namatay na nandoon po sa langit, at the rapture of the church, sa muling pagbabalik po ni Jesus. 1 Thessalonians chapter 4, bababa po yung mga kaluluwa na yun, and then yung kanila pong mga bodies, dyan po sa mga sementeryo, bubuhayin muli po ng Diyos. And then magkakaroon po ng reunion. And then their bodies will become heavenly bodies. And then they will go back in heaven for eternity. Kaya po, bagamat kayo po ay nagluluksa at malungkot ang inyong puso somehow, mas maganda pa po ang kalagayan po ni Brother Noel ngayon kaysa sa inyo, kaysa sa akin. Dahil siya po, natapos na po niya yung takbuhin po sa mundong ito. Safe na po siya. Maganda na po yung kanyang kalagayan. Samantalang ikaw at ako nagigipaglaban pa sa daigdig na to. Ang daming kasalanan, ang daming mga problema, ang daming mga challenges. Siya po ay safe. Totoo ba yan, Pastor Joel? Kilala ko si Noel Umali, kapatid ko yan. Alam po yung kanyang ugali. Yeah. Kahit ano po yung pagkaalam po ninyo sa kanyang ugali, kahit ano pa yung kanyang mga ginawang kasalanan, nung panahon na siya po nagsisi ng kanyang mga kasalanan, pinatawad po siya ng Diyos, binura ng Diyos, lahat ng kanyang mga kasalanan, para bang hindi po nagkasala, yan po ang biyaya po ng Diyos. Kaya, good news, mga kaibigan, mga magulang na nandito, si Brother Noel Umali, I could say truthfully to you, nandoon na po siya sa langit. Pastor Joel, paano mo alam yan? Anong basihan mo? Anong basihan mo? My basis is the Bible. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him. Sino mang maniwala kay Jesus? Not to religion, not to denomination, not to a sect. Whoever believes in Him, sino bang maniwala kay Kristo, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi siya mapupunta sa impyerno, hindi siya mapapahamak. That is my basis to you. John chapter 3, verse
16. How about yung tao na nabuhay sa daigdig na to, he refuses the gospel of the Lord Jesus Christ. He refuses about eternity. He refuses about the Bible. Basta alam lamang po niya, family, job, money, save, business. Nothing wrong about money, nothing wrong about business, nothing wrong about family. Pero kung hindi mo makilala si Kristo sa Bibliang kaparaanan habang ikaw nabubuhay sa daigdig na to, I want to tell you, ikaw na yung pinakakawawang tao na nabuhay sa daigdig na to. You can be a rich man here. In fact, Jesus said, "For what shall it profit a man if he shall gain the entire world but lose his own soul?" Anong napapala ng isang tao? Kamtan man niya ang buong kayamanan ng daigdig, subalit mapahamak naman ang kanyang kaisa-isa kaluluwa. Yun po yung sinasabi po ng Panginoong Yesus. Pwede ka maging sikat, kilala sa buhay na to, pero wala kang tamang relasyon kay Kristo. Pwede mong yakapin ang lahat ng mga reliyon sa daigdig na to, pero wala kang tamang relasyon kay Kristo. And then when you die, your soul will be judged and automatically he will go to hell, sa impyerno. So it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So tapos na po, death ends all probations in life. Ulitin ko po to. Death ends all probations in life. Tinatapos na po ng kamatayan lahat ng probation sa daigdig na to. Ano pong ibig sabihin ng probation? Ito po, habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na to, what are you going to choose? Are you going to choose heaven or hell? Are you going to choose sin or righteousness? Are you going to choose Jesus or the devil? Are you going to choose eternity with God or eternity with the devil in hell? Are you going to choose religion or Jesus Christ? Yan po yung pagpipili ng bawat isa sa akin. Tapos na yung probation po para kay Brother Noel Umali. But the good news is this. At the last breath of his life, he chose eternity with God. He chose Jesus over sin. He chose Jesus over religion. And the challenge now is to you and to me. That's the challenge. Saan mo gagamitin ang buhay mo, kaibigan? Hindi ka na dapat na magkamali sa punong ito, kapatid. Kaibigan, dahil narinig mo lang katotohanan ito. Hindi ka na dapat na magkamali dito. You have to be serious on life. Because light here on earth, what we are discussing here is heaven or hell. You choose. You choose. So, hindi po pala totoo yung purgatory. Hindi po pala totoo yung purgatory. Yung ba kapag namatay ang tao, pupunta siya sa purgatorio, kaya mayroong mananalangin sa kanya dito sa lupa. Wala pong ganun ay tinuturo po ang Bible na purgatory. Kung mayroon pong purgatory po, kawawa naman po yung mga duka na walang pambayad doon sa mga nananalangin. Basta gawin mo lahat ng gusto mong gawin dito sa lupa. At kapag namatay ka, yung kaluluwa mo pupunta sa purgatory, and then your loved ones here, they will pray for you. Hindi po ganun ang Diyos. Wala pong purgatory. I have read the Bible from Genesis to Revelation. 66 books of the Bible. I have not seen any word purgatory. Instead, I have seen man will go to heaven if he repented of his sins. Man will go to hell if he doesn't repent of his sins. Maliwanag po. So if you're going to repent of your sin, beloved, establish a right relationship with the Lord Jesus Christ, not through religion, and know the Bible, know Jesus biblically. Habang ikaw ay nabubuhay dito sa lupa, you will know the truth. You will live a happy life, although there are problems and persecutions and sufferings, but you will become an overcomer. And then when you breathe your last, you're going to face judgment, and the Lord will bring you in heaven. But,
kung hindi ka makikinig sa pangangaral ko ngayon ni Pastor Joel. And then you're going to refuse what I am saying here. Well, you cannot blame God. God has sent me here to tell you the truth about life and death. So thank God, He saved Brother Noel Umali. Ano man po ang kanya naging buhay sa daigdig na to, maging yan man po'y mapakla, mapalit, but in the end, God has saved him. Pero huwag mo lang hintayin pa na kapag ikaw ay bedridden doon, sasabihin sa Diyos, Panginoon, tinatanggap kita. No, sayang naman po yung panahon na dapat na ngayong malakas ka, makilala mo ang Diyos, makilala mo si Jesus sa Biblia kaparaanan para you can enjoy life at the same time, you can serve Him. And then when you reach your last, you can say to the Lord, Lord, thank you so much. I have given my best to serve you. That's my challenge to you. Tumayo po tayo lahat. So,